Bakasyon noong 2016 sa isang liblib na baryo sa Samar nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Umuwi kami ng probinsya para sa pista. Maingay, masaya, puno ng ilaw at tugtugan. Doon ko siya unang nakita. Si Juniper. Sa gitna ng sayawan, parang siya lang ang may sariling ilaw. Maputi, makinis, at may kakaibang ganda. Hindi pangkaraniwan. Parang hindi siya bagay sa lugar. Parang may tinatago. Ngumiti siya sa akin. At doon nagsimula ang lahat. Hindi nagtagal, nagkausap kami. Madali siyang pakisamahan. Parang matagal na kaming magkakilala. Kahit ngayon lang kami nagkita. Ipakilala kita sa pamilya ko, sabi niya. Hindi ako nagdalawang isip na sumama sa kanya. Habang papunta kami sa bahay nila, napansin kong palayo kami ng palayo sa baryo. Unti-unting nawawala ang ilaw ng pista. Tahimik. Walang tao. Walang kahit anong tunog, kahit kuliglig. Malapit na, bulong ni Juniper. Pero kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Nang makarating kami, nagulat ako. Ang bahay nila ay nasa gitna ng gubat at mas lalo akong kinabahan nang makita kong puno ng tao sa loob. Para bang inaantay nila kami. Lahat sila sabay-sabay na napatingin sa akin. Ngumiti. Pero tila kakaiba. Pinaupo nila ako. Pinakain. Pero kakaiba ang lasa ng pagkain. Mapait. Malansa. Parang may halo na hindi ko maintindihan. Bigla akong nahilo. Sumakit ang tiyan ko. Nanginginig ang kamay ko habang pilit akong bumabangon. Nakita ko siya. Isang matandang babae sa sulok. Nakatitig sa akin. Ang mga mata niya parang nanlilisik, hindi normal. Parang hindi tao. Pero nang mapansin niyang nakatingin ako, bigla siyang ngumiti. At sa isang iglap, bumalik sa normal ang mukha niya.